Hindi na bago ang masaker sa angkang ito. Ika-22 ng Enero, taong 1987, 13 magsasaka ang pinaslang sa Mindiola ng mga pulis at militar, kung saan si Cory ang Commander-in-Chief. Sino ang nagbaba ng assumption of jurisdiction na dahilan ng pagpapakawala ni Northern Luzon Command Director General De La Torre at Police Superintendent Sunglao ng malaking puwersa ng pulis at militar at naging legal na batayan ng masaker? Sino ang kapangyarihang nasa likod ng Department of Labor and Employment, PNP at AFP? Under the principle na yung Secretary of Labor nga alter ego ng Presidente, lahat na ginagawa ng DOL Secretary ay may go signal sa sa Malacanang. Nanong gagawan kaya katamo, mangbuboge, karela. Unti sahod lang ang hindi pa binigay. Hindi na dapat magtagal dito si Pat Santo Tomas sa departamento ito dahil hindi niya siniresolba ang mga hinaing ng mga manggagawa, bagkos ay siya pa ang nag-uutos at nagbibigay ng tsapa sa mga pulis at militar upang patayin ang mga manggagawa. Ang mga biktima ang inakusahang may sala upang mapagtakpan ng mga salarin ng kanilang krimen. Una nang giniit ng dispersal unit na mga welkistang namaril, patunay daw ang isang M16, isang carbine at isang kalibre 38 baril na nakumpiska sa mga ito. Ngunit walang kurap na isinalaysay ng mga pangyayari ang sadyang pagpaslang sa mga mamamayan na ang tanging sandata ay lehitimong karapatan. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Marami pang dapat imulat kasama, lipunay puno ng problema. Sa paghinto ng tibok ng puso mo, kami ang magpapatuloy. Pag-ibig sa bayang sa'yo'y nagluwal at sa manggagawang labis mong minahal. Tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito. Tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito. Tulad mo ay di malilimot habang kami ay narito. Muling ipinakita ng pait ng trahedyang ito na kailanman ay hindi magtatagpo ang kapakanan ng mga api at mga nangaapi. Suriin ang lipunang ginagalawan, laganap na nagaganap madugong labanan sa pagitan ng kapitalista at manggagawa. Uring magsasakat, Panginoong may lupa. Walang ibang masasandigan ang mga alipin ng mga poong may kapital at ng mga may sakmal sa lupa, kundi ang kanilang mahigpit na pagkakaisa at sama-samang pagkilos. Ito ang pinatunayan ng mga manggagawa ng Central Azucarera de Tarlac at manggagawang bukid ng Hacienda Luisita. Walang anumang puwersa ng karahasan ang makapipigil sa kanilang determinasyong humakbang para kamtin ang makatwirang kahilingan at lehitimong karapatan. May tunggalian ang uri sa politika, may tunggalian ang uri sa ekonomiya.
nating itanim ang binhi ng paglaya sa bayan. Sabay nating diligin ang pag-ibig ng agad ay umusbong. Hindi masasayang ang dugong ibinuhos ng mga martir ng Hacienda Luisita. Mananalaytay ito sa bawat isang bayani ng paggawa at lupa na handang magpakasakit at mag-alay ng buhay upang makamit ang tamis ng tagumpay. Sabay nating itanim ang binhi ng katarungan sa bayan. Sabay nating diligin ang pag-ibig ng agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang mapayapang buhay. Kaya't huwag kang titigil at susuko sa pagpunla at paghahasik ng kalayan. Ang ating pagkakaisa'y patibayin, at ang ating pagkilos ay lalong pag-alabin. Sabay nating itanim ang binhi ng paglaya sa bayan. Sabay nating diligin ang pag-ibig ng agad ay umusbong. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang masaganang buhay. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay, at sabay nating tatamasahin ang mapayapang buhay. Isang araw ay aanihin natin ang tagumpay.